Ayan. Ah, ngayon po pwede na po nating ipakita yung title nung, ayan. Yung ano po, akala ko po naggawa sila nung ano, yung goals lang. About goals nga po ang ating, topic ngayon. Naghanda po tayo ngayon ng 10 goals every Christian should set. At saka ano po, 'di ba, kailangan po natin 'yan. Ano po ba yung goal? Kung pag-uusapan po natin yung goal, ayan po yung katulad nung sinample nga kahapon kasi related 'tong topic na 'to sa tinuro sa'min ni pastor kahapon sa adult fellowship na ano nga ba yung mga ibig sabihin ng goals. Ang goals, ibig sabihin, 'di ba, this year, ang goal ko magkaroon ako ng sasakyan o kaya ang goal ko, magkaroon ako ng bahay o kaya ang goal ko makapasa ako sa course na 'to, gano'n. Kumbaga sa, ating, mga tao, ang goal natin as a personal, minsan hindi na natin naisasama ang goal para sa ating spiritual life, 'no. Kumbaga, minsan, hindi naman bawal 'yun, hindi naman pangit 'yun, tsaka kailangan naman talagang may goal tayo sa ating mga ano, sa ating mga personal na buhay. Tulad ng ano ba ang pakay natin, ba't tayo naggo-goal? Para maging successful, 'di ba? Yung success na technically speaking, mayaman, maging sikat, yun na yung mga ano, masyado ng extreme na ano, na goal, 'di ba? Kumbaga, hindi naman masama raw 'yun, pero ang problema nga lang corrupted na siya kasi nga hindi kasama doon si Lord. Ano kaya kung ang mas maganda ay mag-set din tayo ng goals para sa ating Panginoon, 'di ba? Yung ating, Christian walk, daily walk kay Lord ay mas lalo nating ano, paglaanan ng goal, 'di po ba? Kasi nga po, slide po natin, sa second slide po, ayan, nakalagay po dito, it's the time of fear again, the time when we pause, look back at year and then look forward to what God has in store for us. Kumbaga, ito po yung time na hihinto muna tayo at magtitingin tayo sa nakaraan na taon na tulad ng 2024 kung ano ba yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At ngayon, umaasa tayo, we looking forward kung ano yung inihanda sa atin ng Panginoon sa ngayon na year na to, no? Kaya nga for many us, looking forward involves setting goals for ourselves. Kaya yung karamihan nga po sa atin ay nagse-set na sila ng goals para sa kanilang mga sarili. Pero ito po talagang kailangan lagi nating include si Lord sa mga goals na ito. At second slide po, dahil whether we're talking about our personal lives, spiritual lives, relationship, our character, or our future, we need to ask ourselves what kind of people we want to be. 'Di ba? Kumbaga, siyempre ang gusto natin maging successful sa lahat ng mga binanggit na 'to about sa personal or spiritual life. Gusto natin na maging successful tayo dito. Kaya nga having goals can center us, keep our eyes on Christ. Kumbaga, ito na dito nga yung mga sagot kanina about sa kung paano mo matutupad ang goal. Siyempre humingi ka ng guidance kay Lord tulad nung may mga sumagot ng gano'n, 'di ba po? Kaya si Lord lang talaga ang may hawak ng future natin. And then and encourage us to grow. Without goals, we have no reason to press on. Kung wala nga tayong goals daw, hindi tayo makakapagpatuloy. Para ano? Kasi wala ka namang goals, di ba? Kumbaga parang kamu at may na lang. And we can flounder, feel lost. Kumbaga madadama rin natin yung nawawala na tayo, kumbaga, or lose track for our purpose. Kumbaga parang nawawala na tayo sa align sa track natin, sa ating mga purpose sa buhay. Kaya po eto, sinabi rito sa pangatlong slide na if you never if you've never considered making goals in the new year, use this as a starting point and personalize these goals for your own circumstances. Kumbaga, napakahalaga talaga ng goal. Pinapakita rito na kung hindi ka man nagseset ng goal o wala ka man lang naiisip na goals para sa new year na to, in this starting point, pwede mo ito i-personal, no? Kung ano man ang kalagayan mo. Kasi eto, ang goal natin is para mas makilala pa si Lord, mapalapit kay Lord, kasi si Lord lang naman talaga ang lahat ng
kumbaga parang foundation natin, kaya dapat ginugol natin yun. Kaya ito, yung papakita na po natin yung 10 goals every Christian should set. Kasi ito po actually 20 po yung nung kinuha ko po to sa ano, yung pinagkuhanan ko po nito, nakalagay po dun kasi 20 goals every Christian should set. Kaya kalahati lang po ang kinuha ko, 10. Kasi tingin ko enough na yon kasi masyadong mahaba kung kinuha ko pa ng 20. Pero sa totoo lang, marami naman talagang goals na pwedeng gawin ang Christian na pwede niyang iset sa buhay niya. Kaya ito na po, number 1, know what you believe. Ano po yung sabihin nun? Kung naniniwala ka sa isang bagay, dapat alam mo yon. Di po ba? Mahirap naman po yung basta naniniwala ka lang kung wala kang totally knowledge sa bagay na yun. Kaya ito, sinabi rito sa slide po natin, sa susunod, sinabi rito na when it comes to spiritual matters, understand your faith. Sabi po sa 1 Peter 3, chapter 3, verse 15, tell us to be prepared to give an answer to everyone who asks you, to give the reason for the hope that you have. Dapat, aral po tayo sa salita ng Panginoon. Yun po ang dapat nating i-goal na mas ano pa natin, malaman pa natin ng much deeper kung ano yung kalooban ng Diyos. Sayang kasi kung hindi natin yun alam kasi if anyone nga na mag-ask sa atin na paano ka nakakasiguro sa hope mo kung hindi mo siya maipapaliwanag, di ba? Sabi dito, if you don't know what or why you believe, how can you share your faith and how can you stand firm? Kumbaga, parang ang hirap naman nun yung papatunayan mo sa kanila na ganito ko, ito yung yung paniniwala ko. At dito talaga ang pananampalataya ko, nag-i-stand ako dito. Pero pag may tinanong sila, paano nangyari ba yun na about sa ganon, tingnan mo na lang sa mga promises, di ba po? Kung hindi mo to alam, sayang naman. Kasi may de-declare mo to sa kanila. Kumbaga, imbis na mahikayat sila na makilala si Lord, paano nila makikilala kung wala kang mababanggit sa kanila, no? Ito po, slide po natin. Kaya po, this year, sabi rito, this year, make it a goal to know what you believe. Set a goal that involves studying the Bible and studying a particular point of faith that has always confused you. Sabi gano'n. Kumbaga, talagang sa Bible tayo kukuha ng kaalaman patungkol dito sa pinaghahanda nga tayo ng Panginoon about sa mga pwedeng magtanong sa ating. Kasi nga, dahil nga naniniwala tayo kay Jesus, dapat alam natin kung bakit, kung ano purpose, kung bakit ka naligtas, di po ba? Kasi nga, napakalaking bagay po nun para sa isang Kristiyano. Para hindi po tayo, tsaka yun nga po, yung Bible studying a particular point, o kaya of faith that has always confused you. Kumbaga kung meron kang hindi naiintindihan, pwede ka namang lumapit sa pwedeng lapitan natin ng pastor natin, magtanong tayo sa bagay about this, kung ano ba ang ibig sabihin nito, kasi sila yung nagpapakain sa atin ng spiritual. Kaya kung imposible naman na hindi pagkaloob sa iyo ng Panginoon yan kasi gustong-gusto mong malaman yung kalooban niya. Kaya po, ayun po yung number 1. Dapat nga po, iset natin yung sarili natin na mag-aral pa ng patungkol sa salita ng Panginoon. Kaya proceed na po tayo sa number 2. Ayan. Ito, ang pangalawa po nating goal is to be real. Sabi po dito, don't hide behind platitudes and cliches and trite phrases when life shakes you. Huwag po tayong magtatago sa kasinungalingan o kaya kumbaga sa basta-basta na lang na sinabi na nahihiya tayo na ganun ang kalagayan natin, di ba? Halimbawa, kumbaga yung when life shakes you, parang may pagsubok ka na. Kasi instead, dapat you take a risk, be vulnerable, kasi yung mga tao daw, people won't open up to you if you don't open up to them. Kumbaga, ang dito pa, hindi naman kung ba may kausap kang isang kaibigan mo na gusto niya sana magtapat sa iyo kung ano yung struggle niya sa buhay, pero hindi niya magawa dahil nga iniisip siguro niya, ay, baka mamaya nakakayan sabihin to. Pero kung ikaw ang mag-uunang magsabi nun, maybe ma-realize niya na ay parehas pala kami ng kalagayan at makakapag-pray kayo parehas, di ba? Kumbaga parang mahirap kasi yung nagpe-pretend tayo na okay tayo pero hindi naman, di ba? Nakalagay dito, pretending everything
is okay, never help anyone. Hindi po yun nakakatulong. Kung tayo po ay nagbabalat kayo na okay tayo, be real kasi ang Kristiyano naman talaga, hindi naman puro sarap yan. Kumbaga, kuya, natural lang sa isang Kristiyano ang magkaroon ng mga pagsubok. Dapat lang harapin natin to. Kumbaga, ipakita natin sa kanila how God works sa ating mga suliranin. Kaya nga sabi rin dito na, ayan, this year set a goal to a deeper with the friends and the community God has called you into. Tapos, be honest with your prayer requests and make it a goal to make sure your friends know you are there for them. Think of your 5 closest friends and pray for God's help to see how you can be real with them and real friend to them this year. Hindi lang 5. Kung gusto mo, kung marami kang close na kaibigan, siyempre, i-share, ano mo sila, pakita mo sila kung gaano ka talaga katotoo. Kasi ang Kristiyano ay totoong tunay. Di po ba? Ayan, dito na po tayo proceed na po tayo sa 3. Ayan po. Sabi naman dito, put God first. Sinabi po, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Kumbaga, ano daw, mahalin daw natin, mahalin natin ang Diyos wholeheartedly, hindi yung half lang, kumbaga, parang ano, pero sa totoo lang, siyempre, dahil nga tayo tao lang, medyo minsan nakakalimot tayo sa mga ganitong bagay. Pero yan lang ang isipin natin yung title ng number 3 na to, na put God first. Lagi natin ilagay sa una si Lord. Kumbaga, narinig ko nga dati kay Bishop lagi na bago magpandesal, pagdasal muna. Kumbaga, marami tayong pwedeng gawin para unahin si Lord. Pagkagising pa nga lang ng umaga, pwede mong pasalamatan si Lord sa hininga ng buhay na meron ka. Lord, thank you dahil humihinga pa ako ngayon. At also, syempre, sa mga suliranin, dapat unahin natin si Lord na mag-pray. Hindi natin dapat gawing option si Lord na, ay, wala na ako magawa dito kaya kailangan ko na ipag-pray. No, kailangan ipag-pray agad natin. Unahin natin si Lord in all times, di po ba? Kasi nga po, you can't go wrong when your desires are His. And you look outside yourself to focus on Him. Talagang siya lang yung pagpokusan mo. Parang ano nga lang yan di ba? Katulad nung kasi nga, kapo-promote ni Pastor sa amin nung about sa napanoorin yung The Forge. Ano yun, nasabi doon nung ni Miss Clara kay Isaiah na fix your eyes on Jesus. More fix your eyes on Jesus, not for yourself. Kumbaga parang kay Jesus ka tumawag sa sarili mo. Kaya kumbaga, si Lord lahat talaga dapat ang nauna. Kasi kita na lang natin sa Matthew 6:33, ano sabi ni Lord doon, di ba? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kumbaga, hindi some lang ang sinabi ni Lord doon, all. Lahat ng pangangailangan mo, kung anumang area ng buhay mo ang kulang, siguradong mapupunan yan. Kasi hindi naman nagsisinungaling ang Panginoon. Kung ano sinabi niya, sinutupad niya yun. Napakarami niyang pangako sa Biblia na dapat nating malaman at isa puso, di ba po? Lagi natin i-declare about the promises ng God. Marami siyang promises for satisfaction, promises for blessing, lahat ng mga promises. Over 2,000 nga ba yun or 3,000, hindi ko lang naalala. Tapos sinabi po rito, think through your past week that were the things that kept you from making God a priority. Isipin mo daw yung mga past week na nakakahadlang sa'yo na ma-priority mo si Lord. And ngayon, what can you do differently moving forward to put God first, no? Kumbaga, pwede mo nang gawin yan na way para lang mauna natin si Lord. Kasi napakahalagang bagay talaga na unahin natin si Lord. Napakalaking advantage, kumbaga. Kasi nga, yun ang gustong-gusto ni Lord, yung inuuna siya. Hindi huli, hindi lahat. Pag sweldo mo, itabi mo na agad ang para kay Lord. Kasi, spreading the gospel, kailangan talaga ng budget niyan. Kailangan talaga ng, it takes money to run the gospel, sabi nga. Ayan. Number Number 4. Ayan. Sa number 4 po,
Stay strong by staying dressed in the armor of God. Ayan. Sabi po rito, don't be spiritually naked. Live out Ephesians 6:10-13. Ito nga po yung armor of God. Be someone who stand on the power of Christ rather than on the power of themselves. Kumbaga, oo, nalabas tayo sa bahay natin ng maganda yung suot, kumpleto, nakasapatos, minsan naka-jacket ka pa, pero naked pala yon kasi yung sa spiritual realm, dapat pala suot-suot natin yung armor of God. Ano po ba itong mga armor of God na to? Ito po yung sinasabi rito, think through the armor of God, helmet of salvation, breastplate of righteousness, sword of the spirit, shield of faith, belt of truth, tapos feet, feet, feet fitted with the shoes of the gospel of peace. Ayan. Ano po ba yung mga yan? Makikita po natin na yung helmet of salvation, sinasabi po ron, yun po yung protection natin for our mind, no? Na for the doubt na pwedeng iba to sa atin ng kaaway ni Satan, no? Pwede tayong tirahin about sa ating pag-iisip, kaya kailangan po natin ng helmet of salvation. Helmet of salvation. Salvation. Tapos yung pangalawa pong breastplate of righteousness, yan naman po ay protection natin from for our hearts and trust in God. No? Kumbaga, para hindi tayo maano sa damdamin natin ang pagtitiwala natin sa Diyos. Yung sword of the Spirit, also known as Word of God. Pwede na, ayan po, dyan po natin mas mababanggit yung mga promises niya. No? Yung God will never leave me nor forsake me. Alam ko yon. Pwede mo i-declare yon. And God has a plans for me, not to prosper me, not to harm me, but to give me a hope and a future. Tapos yung shield of faith, yun po yung protection natin sa devil's attack. Yung belt of truth naman po, protection natin sa lies and deceit. Kasi minsan, di ba, pag may ginagawa po tayo, minsan parang bigla-bigla na natin maiisip, uy, naku, hindi naman siguro mangyayaring ganun. Kasi kailangan po natin ng belt of truth. Yun nga po yung word of God din. And last po, yung shoes of the gospel, which known as shoes of peace din. Shoes of peace. Kasi po, ito po yung shoes of the gospel, mag-share na po kayo ng message ng gospel. And then, kung meron man po man-discourage sa inyo, kaya po tinatawag ditong shoes of peace. No? Pag suot niyo po itong shoes of peace, hindi na po kayo madi-discourage, hindi po kayo ma-upset, ganun. Kumbaga, yung mga negativity na maririnig nyo, bali wala po yung kasi nga, suot nyo po yung shoes of peace. Kasi nga po, where you're in peace, you're in a position of power. Tandaan nyo po yun. Kaya nga po, ayan, lagi po natin tandaan, yung armor of God, pwede po yan, mag-spend some time, no? Dito sa pangatlong scroll nakalagay, spend some time this week reflecting and studying the armor of God. Then ask yourself, what part of this armor can I grow stronger in this year? Kumbaga, yun talaga ang goal natin, no? Kasi napakalaking protection po yan. Hindi natin yung nakikita sa spiritual realm na may mga kalaban dyan na nakakasalumuhan natin. No? Bigla na lang tayong atakihin ng ganito, ganon. Pero full of armor of God ang kailangan natin. Thank you. At sa number 5 po, ayan po, grow in faith. Ayan, nakalagay po dito, next slide po. Ayan, nakalagay po dito, forget one step forward, 2 step backward, leap ahead in your life as a believer. Yung ito po, yung sinasabi na forget one step forward, 2 step backward, ano po yan? Yung parang atrasabante ang nangyayari sa'yo, no? Kumbaga parang isa kang Kristiyano na parang hindi ka sure na mag-i-step ka ba o mag-backward ka ba. Pero ang design po natin as a Christian, dapat lagi po tayo naka-forward. Naalala ko rin po ito, sinabi rin po ito ni Miss Clara kay Isaiah na huwag kang mag-i-step forward tapos 1 step backward kasi nothing but cha-cha, ang sabi niya doon. Cha-cha ang tawag niya doon. Kasi nga, ganoon na sa'yo ng cha-cha atras sabante. Tapos, sinabi rin dito, don't be content to be infant, tossed by back and forth by the waves. Kumbaga, huwag tayong parang bata o sanggol na kayanin na lang tayong
anude ng back and forth ng waves ng ating mga pagsubok ganun, and blow here and there by every wind of teaching. Kumbaga kung ano lang yung maituro sa atin ng iba, kumbaga parang may isang ayon na lang tayo, no? Kailangan natin talagang isuot yung belt of truth nga na sinabi kanina. We're meant to mature spiritually, not stagnant or backslide. Na kailangan talaga tayong mag-mature as a Christian, no? Yun nga rin po ang goal natin, eh. Mag-progress, no? Yung kumbaga maging mature tayo sa pagiging Kristiyano natin. Slide po natin sa next. Kaya nakalagay po rito, what is one sin struggle you can seem to shake? Commit to praying over this for an entire month. Kumbaga kung meron ka mang talagang ini-struggle mo yung sin na to na hindi hirap na hirap ka, na-shake talaga yung buong pagkatao mo, commit to prayer. No, ipag-pray mo to sa entire month, sa buong buwan. Then share the struggle with the trusted family member, friend and counselor. Yan. Don't let sin hide in the dark. That is how Satan wins. Bring it to light and destroy its stronghold over you. Yan. Kaya po talagang dapat lang, no, na tayo po ay mag-grow in faith lagi. Yan ang i-goal natin. Kasi hindi naman hindi na please si Lord pagka yung wala talagang progress yung ating faith, no. Kailangan lumago tayo ng lumago sa ating pananampalataya. Number 6 po. Number 6, live life in between. Ano ba ibig sabihin ng live life in between? Kaya po i-next na po natin. Hindi po yan chaperone, no? Yung nasa gitna ka. Ayan. Live life in between. Be a mentor. Sabi rito, find a mentor. Kumbaga, maging ka pala tagapagturo o pwede ka rin dapat tinuturuan. Pray for God to sprinkle people into your life who can offer wisdom and people you can share that wisdom with. Your best place is in the middle, helping and being helped. Kumbaga, halimbawa, matalino ka, nasabi natin na sa academic, napakagaling mo, pero tandaan natin na hindi natin lahat alam ang mga bagay-bagay. Kasi merong alam ang isang kapatid mo na hindi niya alam, may alam yung kapatid mo na hindi mo alam, meron ka ring alam na hindi niya alam. Kaya kailangan dito, para mas lalo tayong maging matatag, maging strong, maging kasi kung ko sa inyo, tama nga yung sinabi ni Pastor na panoorin yung The Forge kasi puro mentoring ang pinapakita ron. Napakaganda po nun. Kaya panoorin nyo rin. Ayan, be a mentor, find a mentor. And next po natin, next po, nakalagay dito, who needs a mentor that you know? Diba? Sino ba yung tingin mo na dapat mong turuan, na kailangan talaga maturuan? Commit to praying for that person and potentially mentoring him. Ayan, may mga tao talaga na kailangan talaga nating matuturuan. Kung halimbawa, nakikita naman natin na may magagawa tayo, pwede din tayo sabihin sa kanila about sa something na ikakalagho nila, pwede natin silang i-mentor. No, kung nasa kanila yun, kung accept ka ba nila o hindi, pero at least i-try, di ba? I-try po natin yan. And bago mo i-try yun, ipag-pray mo raw for that person na maging potential mentoring siya. Ayan. Next slide po. Ayan. Sunod po, who could be a mentor for you? Who could be a mentor for you? Pray for guidance and for God to work in that person heart as well. Yan. Who could be a mentor for you? Diba? Sino bang pwede magturo sa'yo? Diba? Kumbaga, wag nating, kasi minsan pride na rin, no, na, hindi ako papaturo dyan, medyo, nahiya ka pa, ganun. Parang, mahirap din ganun. Kailangan talaga, ma-mentor din tayo, if ever na, may mga parts kasi ng portion ng buhay natin na kailangan talaga natin ng mentor. Kaya, kailangan natin i-accept yun. Ayan. 7 na po tayo. Yeah, be secure. Sorry po, sinisipan ako. Ayan, be secure in your place as a child of God. Ayan, sabi po rito, next slide. Ayan, sabi po rito, because of Christ and our faith in Him,
we can now come boldly and confidently into God's presence. You don't have to guess about your importance and your worth. No, kumbaga, dahil nga sa ginawa ng ni Jesus sa atin, no, kasi yun ang goal ni Jesus na mapalapit uli ang tao sa Diyos. Kumbaga, dati tayong pag-aari ng Diyos, na nagkaroon lang ng kasalanan sa mundo, kaya tayo nagkaganto, napalay tayo sa Diyos. Kaya gumawa rin ng Diyos mismo, na ipinadala niya nga yung anak niya. Di ba? Sinabi rito, God gave the ultimate sacrifice for you. Yung son niya nga. Kumbaga, kung ang pinaka-ultimate sacrifice ay binigay na sa ni Lord, ano pa ba hindi niya ibibigay sa iyo? Kasi anak ka kasi niya, 'di ba? Kaya wag po tayong na mag-aalala pa, ano ba lagay sa Diyos? Mahalaga ba ako sa kanya? Ganun. Kumbaga, pero yung tulad ng mga naunang mga binanggit dito na put God first, ganun, kailangan lang natin gawin yung mga yun. Kailangan natin alam naman ni Lord kung ano mga kailangan natin, pero kinasisiyan niya na sa atin mismo manggaling pag hinihingi natin yan, di ba po? Kasi nga, ang anak, pag humingi sa ama, hindi natitiis ng ama. Yun. Ayan po. Dito naman po tayo sa 8. Ayan. Memorize God's word. Build a scripture base, a well of peace and comfort and wisdom inside your heart, and it will never dry up. Yan, sabi po yan sa Ephesians 6:14. Tell us God's words is the belt of truth. Kumbaga, i-sort daw natin lagi yung belt of truth kasi yun nga po yung nagbibigay sa atin ng well of peace and comfort and wisdom. Kumbaga, magkaroon tayo ng scripture na pinanghahawakan talaga natin, 'di ba? Tulad nga nung God will never leave me nor forsake me, kahit anong mangyari, hindi ako iwanan ni Lord sa mga pagsubok sa buhay. At saka napakalaking bagay po nung memorize natin yung word of God. Kasi nga po, if ever na may narinig kayong mali, pwede niyo pong masabi sa kanila na hindi ganyan ang sinabi ni Lord. Kumbaga, ganito yon. Kasi alam niyo na po ngayon na minsan may mga false prophet na ma-encounter kayo, pero may mga naililigaw sila, pero pwede natin silang ma-save. Dahil nga, memorize natin yung Word of God. Napakalaking bagay po nito. Even sa prayer, ay magagamit po natin itong memorize na to ng Word of God. Ayan po. Number 9 po tayo. Ayan, seek wisdom. Sabi po rito, how much better to get wisdom than gold? To get insight rather than silver. Kumbaga, pinapakita po rito na wisdom is better than gold. Kumbaga, ang salita ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa ginto. At ganoon din sa pangunawa, mas mahalaga kaysa sa pilak. No? Ayun po ang ibig sabihin nun. Kumbaga, para sa atin po, tulad ngayon, mga nakikinig kayo, na mas malaki ang pakinabang na ito sa inyo kaysa sa gold, di po ba? Kasi nga po yung wisdom na narinig nyo na ganito pala ang sabi ni Lord, na ganun, napakaraming wisdom na makukuha sa Lord. Beginning of wisdom then is fear of the Lord. Siyempre, kaya nga tayo naging Kristiyano at nagbabasa tayo ng kanyang mga salita. Acquire wisdom, ganun lang talaga dapat ang ginagawa natin. At saka alam niyo po ba na yung wisdom, siyempre po yan ang kailangan ng tao dahil nga po marami na ngayon sa mundo ang mga nangyayari na pagliligaw sa mga Kristiyano, may mga nakikita na silang basta nasa last days na po tayo, kaya we need wisdom po talaga sa panahon na to. Ayan, sabi nga po dito, na worldly possession may not last, but wisdom is something no one can ever take away from you. Kumbaga, makukuha nila sa'yo yung mga gold, silver na yan, pero yung wisdom hindi nila makukuha yan sa'yo. Nasa isip mo na talaga yan. Di po ba? Kaya nga si Solomon, napakaganda ng hiningi niya kay Lord, wisdom. At tingnan mo, nakuha niya lahat. Kasi nga, dahil sa wisdom. Napakalaking bagay po nitong wisdom na to, dahil hindi po tayo nito ililigaw. Dahil alam po natin kung anong totoo. Ayan, sa next slide po, ayan, dito po natin makikita kung saan natin makukuha yung wisdom. Where is wisdom found? In others who are farther down the path than you. Kumbaga, sino yung mas malalim sa'yo, parang gano'n, o kaya
katulad sa mga pastor, may makukuha ang wisdom dyan about the Word of God. In good books, pwede rin doon, no? Kasi marami namang books na nakukuha na natin ng wisdom. Pero, and of course, in the Word of God, syempre, yun po yung Bible. Yun ang pinaka main na kinukuha na ng wisdom, di ba? Sa Proverbs na lang po, napakarami po nating makukuha ang wisdom doon. And commit to seeking wisdom and remember that God always gives wisdom to those who ask. No? Kung doon sa mga taong humihingi ng wisdom, pinagkakalaw po yun ng Diyos na walang pagtatanong ba, bakit kailangan mo? Hindi. Bibigay sa iyo ng Lord yun, basta hiningi mo. Sinabi po yan sa isang verse na hindi ko nga lang po siya ihanda. Ayan po. Dito na po tayo sa huli. Number 10, strive to be a servant. Ayan. If servanthood was good enough for Jesus, it's good enough for you. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve. Ayan. Kumbaga tayo po minsan, di ba? Parang ayaw natin gawin to. Ayoko nga kasi, mataas ang posisyon ko eh. O ano ba, sabihin na natin, doktor ako, mag-aano ako dyan, mag-a-assist ako dyan sa ano yan. Siyempre may nurse ako. Kumbaga parang sa ugali po ng mundo yon yung ganun. Pero sa pananaw, sa God perspective po, iba po yung siyang serve na yan. Kung gusto mo magkaroon ng silbi, dapat kang magsilbi. Yan ang ng Diyos, ang pananaw ng Panginoon. Kasi nga, ang Diyos mismo, si Lord Jesus, ay nag-serve po siya. Nakita natin kung paano siya nag-serve sa mga apostol, di po ba? Kung paano siya nagkaroon ng concern sa lahat ng tao, sa mga may sakit, kung paano siya nag-preach, kung paano siya nagmaharal na magsisi na kayo, gano'n. Kasi nga, talagang pumunta siya rito to find the lost. At tayo po yun, yung lost na yun. Kaya po, and to give his life a ransom for many, kaya binigay niya po yung buhay niya para nga po bayaran ang ating utang na hindi natin kayang bayaran, which is kamatayan forever, di ba po, sa dagat-dagatang apoy. Kaya thank you sa Panginoon sa ginawa niya sa atin. Kaya dapat lang tayo mag-set ng goals para mapalapit lalo sa ating Panginoon. Ayan, meron pa po pala dito isang slide. Ayan, sabi po dito, next po, and living as a servant is a life-transforming action and will grow you close to God. Diyan pala talaga napapalapit, no? Yung mga nagiging servant. About isa. Kung gusto mong, sabi nga sa Bible, di ba? Kung gusto mong maging dakila, maging ka muna, servant ka muna. Kaya kita mo nga yung ibang, mga degree holder, nagwawalis ng sa church, iba ba? Kung mga gawain lang ng mga simpleng ginagawa nila yon. Kasi nga, alam nila yung mga salita ng Panginoon. Pero, ayan, God bless po. Ayan po yung huli, nakalagay, God bless everyone. Pero, ito lang po masasabi ko, our ultimate goal pa rin po is to be like Jesus. Di po ba? Pero, mapapatanong po kayo, bakit ultimate goal to be like Jesus? Parang ang hirap naman nun. Kasi si Jesus, just yun. Tao lang tayo. Paano tayo magiging katulad ni Jesus? Pero alam niyo po, in-address yun ni Jesus sa church. Kumbaga, ang church po kasi ang body of Christ. No? Kumbaga, may sarili po tayong function. Kumbaga, as a Christian. Kaya, do your part. Kumbaga, as a Christian. Kasi, kung mapapansin niyo po, sinabi niya po yun sa nakalagay po dito sa verse na John 14:12. Whoever believes in me will do greater works than this. Kumbaga, paano nangyari yan na mas mahigitan pa natin yung ginagawa ni Jesus kung maniniwala lang tayo sa Kanya. Pero ang totoo po, naka-address yun sa church kasi nga sabay-sabay po tayong kikilos, sabay-sabay po tayong magpe-pray, sabay-sabay po tayong nag-share. Kaya yun ang sinasabi ni Jesus na you can do greater than this. Kumbaga, hindi ka ba nagtataka? Si Jesus, dati sa Jerusalem lang. Ngayon, nakarating na siya sa trabaho mo. Kasi nandun ka. No? Makikita si Jesus sa'yo. Hindi ka ba nagtataka sa school mo? Nakarating si Jesus, dahil nandun ka, doon ka nag-aaral, makikita si Jesus sa'yo. Dapat lang mag-reflect sa atin si Jesus, no? Dahil nga ito yung goal natin, to be like Jesus. Yun lang po. Maraming salamat po. Then, let's pray po. Ama namin Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat pa
Ama, sa oras na 'to na pinagkaloob mo, Panginoon, na magkaroon kami ng kaalaman about sa set ng goals, Panginoon, para mas mapalapit kami sa iyo dahil ang ultimate goal namin is to be like you, Lord God. Kaya help us, Lord God, to be like you, Lord God. Mold us, Lord God, into your likeness, Panginoon. Thank you, Lord God, dahil ikaw, Panginoon, ang aming Diyos, Panginoon, na buhay, na hindi nagpapabaya sa amin. Thank you, Lord. Maraming maraming salamat po, Ama, sa mensahe mo sa gabing ito. Nawa, Panginoon, ay magsilbi ito, Panginoon, na inspirasyon sa paglago, Panginoon, ng bawat isa sa aming mga Kristiyano. Dahil sa daily walk namin as a Christian, Panginoon, kailangan namin mag-set ng goals, Panginoon, na pag-aralan ng mga salita mo, Panginoon, tawagin ka, Panginoon, na aming Diyos na tagapagligtas at unahin ka namin sa lahat ng bagay, Panginoon. Maraming maraming salamat, Ama. Muli ay binibigay namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.